Sino nga ba ang tunay na Senate President ngayon o namumuno sa Senado? Kasi po mga kababayan natin, imbis na mauna magbigay ng komento o yung nararapat na magbigay ng komento ay ang Senate President, abay pinangunahan pa nitong si Erwin Tulfo, pinangunahan pa ng ilang senador at hindi lang po yan, nakialam pa yung mga si congressman at miyembro po ng prosecutors, lalong-lalo na itong si Redon, itong si Garen. Anyway, ano nga ba yung request ng ating Vice Presidente? Napakasimple lang. Ang request si Vice President Sara, sana sagutin po ng Senado yung catering or pagkain ng defense dahil may budget naman, di ba? Kada araw 25 million, so napakalaki ang budget na nakalaan para dyan. At totoo lang, may catering naman sila eh. Sa mga hearing nila, may siniserve sila ng pagkain at yan po ay pagkain ng galing sa Senado. So, para makasigurado po yung ating Vice Presidente, dahil alam natin na wala naman talaga siyang budget, sinubukan niya na humingi ng tulong sa Senado. Total, sila naman yung may gusto ng impeachment, sila naman yung gumagawa ng impeachment, and that is impeachment court. So, sumulat na siya mismo. Ito po ay formal na request. So, ang sabi nila, hindi nila ma-afford. At ang sagot agad ng isang Erwin Tulfo, saan natin kukunin yung bayad sa pagkain tapos sila pa mamili sa catering? O syempre naman, di ba? Kaya nga nagre-request eh. Kung pagbibigyan, okay. Kung hindi pagbibigyan, okay lang. At least sinusubukan po ng team po ni Vice President Sara. At the same time, saan kukunin yung budget? Ang laki ng budget nyo, 25 million. So saan nyo ginagamit yan? Di ba? So anyway, mamaya at magpapatuloy tayo dyan sa topic na yan. Pakinggan muna natin itong mga ang bilis magkomento, mga kababayan po natin. Ito, pakinggan yung sinasabi niya. Decision po ng Senate President namin, number one, ano namin sasagutin sa COA yun, di ba? Magtatanong kami, napag-usapan namin kagabi sa mini caucus ng majority sa taas. Pinag-usapan yun, and the decision of majority is like, ba't natin sasagutin, di ba? How do we explain that? Saan natin kukunin yung bayad sa pagkain tapos sila pa mamimili sa catering? So hindi nyo ba sagutin? Hindi. Napakalaki ng budget po sa Senado. At the same time, kayo yung may gusto. Hindi gusto po ng Vice President Sara yung impeachment. Kayo may gusto. Siyempre, in-invite nyo yan dyan, kayong kumandak ng investigation dyan, di dapat kayong gumastos. Total, proseso naman yan, di ba? Legal na proseso yan. At gobyerno yung gumagawa ng impeachment trial na yan. Hindi naman private trial yan, di ba? Kundi nasa loob ng Senado yan. So dahil nasa premises ng Senado, dapat sagot nyo. At yung sinasabi nyo saan kayo kukuha ng budget, problema nyo na yan. At the same time, di ba may catering naman kayo dyan? Yung gusto lang makasigurado ng Vice President Sara, magre-request ng catering para makasigurado siya na safe din yung kakainin ng kanyang defense team. Kung ayaw nyo pumayag, huwag. Ganun lang din naman yan. Pero alam mo yung talagang pinalaki pa nila yung issue. No? Nakialam po yung ibang grupo, kagaya ng ibang miyembro ng prosecutors. Just like for example si Garen. Ayan. Sabi ni Garen, yung OBP daw, may budget naman. Baka hindi po alam ni Garen, no? Na hindi na ito ng OBP, kundi kay Vice President Sara na ito eh. At kung may budget man ang OBP, malamang at sa malamang, hindi ang kasama sa kanyang budget. Di ba Garen? Si Garen, tandaan natin mga kababayan isa po sa tapyas sa budget ng Office of the Vice President ay si Garen. Huwag nilang hanapan ng budget po yung Office of the Vice President. Kasi hindi po kasama sa naaprobahang budget ng Office of the Vice President yung pagkain para po sa impeachment niya. Sino ba yung gusto na impeach si VP Sara? Di ba kayo? Kayo na mga buaya, kayo na mga miyembro ng maleta, yung nag-i-impeach kay Vice President Sara. Gusto nyo yan eh. Di dapat kayo yung magbigay ng budget. At sinong bobo, sinong tanga kagaya ni Garen, yung maniniwala sa kanya na may budget ng Office of the Vice President. Siguro yung hindi nakasubaybay sa nangyaring budget
hearing. Di ba? Di ba tinapyasan nila? Bawat sentimo po ng budget ng Office of the Vice President, siniksik po nila. At yung alam nila na pwede nilang ibawas, binawas nila. Tapos ngayon, ang mga gagong ito, sabihin nila may budget daw yung Office of the Vice President. Tanungin natin si Karen. Kasama ba sinaprubahan nilang budget yung pagkain ng defense ni Vice President Sara? Wala, di ba? Ngayon sabihin mo, highly improper, medyo funny daw. Ikaw yung nakakatawa, Karen. Eh yung utak nitong ni Karen at ng mga tulpo, pare-pareho. No? Lahat na lang nakasinungalingan ay gagawin nila para masira nila yung ating Vice Presidente. Pero kung ayaw nyo talaga magbigay ng budget sa pagkain, walang magawa yung ating Vice Presidente. Kundi maghahanap sila ng budget hanggang matapos yung impeachment at masurvive nila yung impeachment trial na ito. Ayaw nyo, gano'n lang din naman yun. Pero tandaan natin, napakalaki ng budget po. 25 million ang budget. At ito lang yung hamon natin ngayon. Dito kay Gatchalian, no? Dito kay Erwin Tulfo. Total, sinasabi nila, mga kababayan po natin, na talagang wala silang budget. Hamon natin sa mga buaya na ito na nasa majority ngayon na mga tuta ni Bongbong Marcos. Isa publiko nyo, talagang wala kayong budget ha, isa publiko nyo yung bawat araw na expenses nyo na nagkaroon ng impeachment trial. Kung nauubos nyo talaga itong 25 million at kung saan napupunta. Iyan ang challenge natin ngayon dito po sa majority ng Senado. Yan ang challenge natin ngayon kay Gatchalian. Itong kay Erwin Tulfo. Ipakita nyo sa taong bayan kung talagang walang budget at kung saan nyo ginagastos ang 25 million na yan. Talaga ba nauubos nyo at nagagastos nyo ba ng tama? Total, gusto nyo naman na buksan yung bank records ng ating Vice Presidente. For what reason? For transparency. No? Dahil public account. Ganun ba yung tawag nyo dyan? Dapat naka-public. So ngayon, dapat public nyo. No? Hindi dapat confidential kung paano nyo ginagastos ang 25 million na di umano yung budget nyo sa bawat araw ng impeachment ng ating Vice Presidente. Ganon yun. Isa publiko nila. Wala ba talagang budget? O mamaya, yung budget para sa impeachment, nabubulsa nyo pa. Diba? Hindi may iwasan na papaisip ang taong bayan dahil sa panahon ngayon na halos lahat sila ay kasabwat sa napakalaking corruption sa history po ng Pilipinas. And tandaan natin, bago natin tapusin ang video ito, hindi naman yan ibubulsa ng OBP. Diba? Pagkain po yun. Pagkain. Para sa pagkain. Erwin Tulfo. Yung pamangkin mo nga ay gumagastos ng milyon-milyon sa alak lang. Yun talaga malinaw na pera ng taong bayan. Iba nga, naglalakwat siya. Di ba? Yung kung baka singilin nyo pa si VP Sara sa bawat pagta-travel niya. Walang ginagastos siya ng OBP. Walang ginagastos galing sa pera ng taong bayan. Sariling pera niya. So mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Pabor ba kayo? Na dapat isa publiko din nila kung paano nila ginagastos ang 25 million sa bawat araw ng impeachment trial. Ito, puntahan din natin ito mga kababayan po natin. Dahil sa dami po ng mga lugar na talagang marami po yung mga ghost project. Dito sa Bulacan, napakarami. Sa Ilocos, napakarami po. Sa Pampanga, dito sa Pampanga, napakarami. At buong Metro Manila po, mayroon pang Visayas at Mindanao na napakaraming ghost project and substandard na nakita talaga. As in, may ebidensya at kasama din po sa mga cover files. At yung mga kongresista ay kasama po sa mga kontraktor. Pero tingnan nyo kung gaano po kabayas and kung gaano po nila pinipersonal yung mga nangyayari ngayon sa Senado. Mantakin mo ha, yung target ngayon ng amo niya, siyempre ang amo ni Erwin Tulfo ay si Ping Lacson. Diba tinawag siya na tuta ni Ping Lacson at si Ping Lacson yung kanyang amo. Dahil itong si Erwin Tulfo ay hawak di umano sa liig ni Ping Lacson. Ayun po,
ay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya tinatarget nila ngayon ang Taguig. So may ghost project daw po sa Taguig. Paulit-ulit yan na sinasabi po ni SP Cayetano or ni dating SP, now in Senator Alan Peter Cayetano, na wala pong ghost project sa Taguig. And hinahamon niya si Vince ngayon na mag-imbestiga kung mayroon talaga. Pero kailangan lang na maging patas. So ngayon, magbabalik daw po ang investigation sa Blue Ribbon, pero inaantay daw po ni Erwin Tulfo na isa-submit nitong si Lacson yung kanyang formal na investigation na discover niyang mga ghost project daw sa Taguig. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, handa po siyang harapin kung ano man yung kanilang mga accusation. Alam mo, ito na naman sila no? Kaya lalo silang pinagtatawanan, lalo nagagalit ang taong bayan, yung mga talagang galit na galit, napopostrate, no? Yung nanggigigil na sa ginagawang pagbabaliktad ng mga pangyayari at yung mga tunay na mga magnanakaw ay pinagtatakpan, minsan hindi natin masisi. Yung ibang mga netizen, lalong-lalo na sa social media, ay nagbabanta, no, nanggigigil, naghahamon na dito sa mga magnanakaw dahil sa galit na nararamdaman nila. O ngayon, napakalakas ng ulan, ha? Pero baliwala yan sa kanila. Dahil ang gusto nila, impeachment ni Vice President Sara ang tutukan ng taong bayan at yung mga pagda-divert nila ng investigation sa flood control. Pakinggan nyo itong tuta ni Lacson. Sir, Official ano na yun, sir? Na nireject na yung ganong request? I guess the Senate President will be the right person to ask. Pero upon the decision of the... Anyway, patungkol doon kanina sa unang napag-usapan natin na pagkain, yan nire-request ni Vice President Sara, sabi niya, yung tamang sasagot daw at magkapaliwanag yung Senate President, pero nagbigay na siya ng kanyang komento. During mini caucus last night, parang sabi na hindi, because sana di kukunin. Wala naman sa budget na, baka masita tayo. Paano natin i-explain na pinakain natin yung defense team? sir, yung sa Blue Ribbon lang, sabi niyo Yung kahapon defense tuloy. team. So, explain nyo kung paano nyo ma-explain kung bakit pinakain nyo yung lahat ng mga umatin sa hearing. Siyempre sabihin nyo is part ng obligasyon nyo dahil may hearing kayo. Pero ito, punta tayo dito sa investigation na sa flood control. Problema, punong-puno yung mga rooms. Walang, talagang Thursday or Friday siguro, baka Friday. Di ba na may mga documents sa Senator Ping? Ito na. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then I will start reviewing it. Hindi lang po naka-confine doon. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila, so we will be inviting them. Pero Maganda yan. meron natin, I want an affidavit from them. So, may pero na naman. Kasi yung mga kinasuhan na daw, yung mga nasa ombudsman na, ayaw na daw nila i-tick off. So, kung ang pinangalanan daw is nakasuhan na ng ombudsman, ayaw na daw imbestigahan. Palagay ko, ayaw talaga imbestigahan ni Erwin Tulfo. Bakit? Kasama po siya sa allegedly tumanggap ng mali-malita. At syempre, pinailan niya nga ng kaso yung mga 18 na Marines at si Atty. Valicod. Dahil, alam mo na, paano niya ba mapoprotektahan ng kanyang sarili? Kailangan niya mag-file ng kaso. So, pag may kaso, pwede niyang sabihin na hindi natin pwede pag-usapan yan dahil nagsampa na ako ng kaso. Diba? Pero hindi halata, no, mga kababayan natin na nakasintro po sila ngayon sa Taguig. No? Which ang Taguig po, napaka-progresibo na syudad. Nandyan yung BGC. No? At hindi naman binabaha yan. Kung may mga binabaha man siguro, piling lugar lang, yung mga mababa talaga. Pero kita naman natin kung gaano kaganda po yung Taguig. And now, dahil talagang wala Sabi nga ni Ping Lacson, hindi daw siya tinatantanan, pinipersonal daw siya Kaya napilitan daw po siya na imbestigahan yung flood control sa Taguig. So, ibig sabihin, personal lang yung kanyang gusto. Kumbaga, away lang nilang dalawa, pero dahil sa sobrang gigil niya, dalhin niya sa Blue Ribbon. So, pamimersonal yung nangyayari. And palagay ko, ito po is diversion lang sa napakalaking issue po. And nakita yan mismo yung isa sa mga vlogger na si Jesus Doke, di ba?
siya mismo yung nakadiscover ng mga ghost project at substandard na flood control sa Ilocos. Pero bakit ayaw imbestigahan ni Erwin Tulfo at ni Ping Lacson? Sa Pampanga, napakarami po. At iba pang lugar, halos lahat. Pero bakit yun ang hindi nila imbestigahan at alamin kung sino yung mga principal doon, sino yung mga proponent doon, sino yung nag-insert, sino nagbigay ng pondo. Alam ko nga, si Risa Hontiveros, mayroong insertion na 3 bilyon. Yung pagkakalam ko ha. So, kung tama ako, dapat imbestigahan nila yon. Nandun sa Cabral Files, yung mga may insert. May mga insertion. Pero ayaw, sabi ni Boyeng Rimulya, parang wala nang timbang. O itong Cabral Files dahil patay na daw si Cabral. Pero nasaan ba talaga si Cabral? Di ba? Hindi nga pinakita yung burol, hindi rin sila nagbibisita. So palagay ko buhay si Cabral, no? And anyway, napakarami hindi yung takig kung tutuusin. Kaya yung ginagawa po nila, alam na ng taong bayan na ito po is pamimersonal at ito po is diversion. And parating po yung budget. So malamang gusto nila mag-focus yung tao sa impeachment at itong I think 7 trillion yung gusto ni Bongbong Marcos na budget, papalusutin nila yan. And kasama rin syempre sa pinaghahandaan nila yung election para sa 2028. Kaya nakita natin na hindi talaga nila ma-impeach si VP Sara kung idadaan sa tamang proseso. Otherwise, mag-bend dalo sila. At yung mga senador ay ikukulong nila. Kukulong target nila ikulong actually, Senator Alan Peter Cayetano and Senator Robin Padilla. Senator Alan Peter Cayetano, handa naman siyang makulong. Kung gusto na ipakulong. Senator Robin Padilla, lalo din naman. Kasi sa kulungan siya nagbago. Sa kulungan din siya nag-Muslim. Wala problema sa kanya. Pero palagay ko sa dalawang ito at sa mga pinakulong nila ngayon, ang hindi lang katanggap-tanggap, yung imbento na kaso na pinagagawa ng administrasyon, ng kanilang amo. So, lahat na kontra sa impeachment, lahat na hindi susunod sa kanila, hindi magpakatuta, talagang gusto nilang ipakulong. Tinan mo yung ginawa kay dating Congressman Mike Defensor. Diba? Yung plunder is, I think, 50 million. Yung dinonate niya ata is 30 or 40 million. So, hindi naman umabot doon sa threshold para sa impeachment na kaso. Pero binuo lahat para umabot ng 70 million at plunder na yung kaso ni Marcolita at mga nagdodonate. Grabe, no? Kaya nakakagigil talaga. Kaya minsan naintindihan ko yung mga nagbabanta sa social media naghahamon. Pero panawagan na lang natin, huwag nyo na gawin muna yan. Dahil si VP Sara yung sinisisi ng NBI. So ito lang po yung ating update. Maraming salamat at God bless everyone.